Hey guys! Welcome back sa aking channel. This is Master Renz. So sa videong ito, manonood naman tayo ulit kay Sir Crips na ang pamagat ay 5 multo na kuhanan ng kamera, multo na kuhanan sa CCTV, at multo nagpakita sa sementeryo. So subscribe kayo dito kay Sir Crips. Saka syempre, mag-subscribe kayo sa aking channel na Master Renz at i-click nyo na rin ang bell button para lagi tayong magkasama sa panonood. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's go sa go! Ang bidyong ito ay mula naman kay TikTok user, Lani Omena. Nakuha naman isang araw habang kinukunan niya ang kanyang pagkanta. Pero wala siyang kamalay-malay na meron palang mangyayari nung araw na ito na makapanantig balahibo. Veja momento em cá, uma mão aparece 2 vezes no meu vídeo. Sai da minha cabeça. Se as lágrimas embaçam seu olhar e o coração. Ganda ng boss na ate ah. Vai pra mamãe gravar, senão Uy, may kamay. se as lágrimas embaçam seu olhar e o coração já não consegue mais se alegrar. É nessa hora que Uy, ayun nga. gente não tem nada. Mula sa bidyong ito, 2 beses na makikita ang animoy kamay ng isang tao na nung una ay hindi naman niya napansin. Pero sa muling ang paglitaw ng kamay ay nakita niya na ito. Parang hindi kamay ng tao ah. Oh, parang ibang kamay ng ibang nilalang to ah. Ayon kay Lani ay wala naman di umanong tao sa kanilang itaas. Kung kaya naman kinilabutan di umano siya sa kanyang nakita at hindi na siya naglakas loob pa na pumanik. Pero dahil sa request ng kanyang mga followers ay sinubukang pumanik ni Lani. 2 mostrando a escada a pedido de vocês. Subir lá em cima para mostrar como é lá em cima. Eu já mostrei em live e vou mostrar novamente. Não era nem para eu estar subindo, que eu tô operada, gente. Ó, aqui é a escada. Foi aqui que eu tava sentada, ó. Essa casa, gente, ela é antiga. Olha isso. Olha que é alto. Tá vendo? Alto. Ai, não posso fazer muito esforço, não. Aqui é um quarto. Aqui tem uma sala. Tudo trancado, é tudo com coisa. Aqui, ó, é um quarto onde morou umas crianças. Tá vendo? Olha, gente. E a Meg sempre me acompanhando, sempre me acompanhando. Deus é mais. Bora, meu amor, chega. Uy! May nakasilip. Oh, ayun nga oh.
Ipinakita ni Lani na wala namang tao na naroon at wala ring mga gamit sa palapag na ito dahil hindi nila ito ginagamit. Pero mula sa bahaging ito ay nakita ni Lani ang animo isang tao na may umiilaw na mga mata. Hindi kaya magnanakaw yan. Kasi umiilaw yung mata nung inilawan eh. Ewan ko kung magnanakaw yan, mas delikado. Ayon kay Lani ay hindi siya sigurado kung ano o sino ito at agad siyang bumaba ng kanilang bahay. Pero nang muli siyang bumalik kasama ang kanyang asawa ay wala na ito roon. Pero isa nga kaya itong multo? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Arky. At mula naman di umano ito sa isang lalaki sa Indonesia. Nakuha noong 2011 sa CCTV ng tindahan kung saan Tagal na. 2011. Share ko lang, college pa ako niyan eh. Kung di ako nagkakamali. siya nagtatrabaho. At sa bidyong ito di umano ay makikita ang isang multo. Uy, ayun nga. Uy, Makikita mula sa CCTV footage na ito sa pasilyo ng nasabing tindahan ang isang puti at animoy transparent na imahe ng isang babae na sa paniniwala di umano ng store owner at ng uploader ng bidyong ito ay isang multo. sumilip pa yung multo Sumilip pa. Chinek pang lumingon doon sa CCTV mismo eh. Oh? Ayon pa sa uploader ng bidyong ito ay mag-aalas 12 na di umano ito ng madaling araw at sarado na ang tindahan ng mga oras na ito. Kung kaya naman sigurado sila na wala ng tao na naroon sa loob. Pero isa nga kaya itong multo? Balaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang Russian ghost hunter na si Dennis na may-ari ng YouTube channel na Dark Ghost Paranormal ay muling binisita ang isang abandonadong bahay sa Russia na sinasabing binabahayan di umano ng isang demonyo. Ayon kay Dennis ay kinontak siya ng mga kaanak ng pamilya na minsang tumira sa bahay na ito para muling paimbestigahan ang bahay at subukan palayasin ang kung anumang narito. At sa ginawang investigasyon nga ni Dennis, Uy! May anino.
Uy. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Nagumbisang makita ni Dennis ang kusang pagbubukas-sara ng pintuan ng cabinet na ito at nakuha na ng nakasetap niyang kamera sa bahaging ito. Ayan no, yung anino. Yung posibleng scripted to eh. Lalo na't abandon, tapos siya lang mag-isa. Ang isang itim na imahe o anino. Tsaka dagdag ko lang sinabi ko kanina, ang hirap i-edit yung ganon. Yung anino na yun. Ang hirap. Walang kamalay-malay si Dennis sa nakuha ng ito ng kanyang kamera at nagpatuloy lang siya sa kanyang pag-iimbestiga. Uy. Uy. Nakakatakot yun ah. Nakakatakot yun ah. Ano kaya yung umaangil na yun? Yun nakakatakot. Sa patuloy na pag-iimbestiga ni Dennis ay nagsunod-sunod pa ang pagkalaw ng mga bagay sa loob ng bahay. At sa bahaging ito ay narinig ni Dennis ang isang nakapangingilabot na pag-angil. Matapos ito ay sinubukan naman ni Dennis na patayin ang kanyang mga ilaw para alamin kung mas magpaparamdam ba ito sa kanya. Uy.
Yun na naman. Nakita ni Dennis ang pagkalaw ng sapatos na ito at makikita ang isang itim na figura na mabilis na pumasok sa loob ng kwartong ito. Maya-maya pa ay may umatake na kay Dennis, dahilan para ilang ulit siyang matumba at malaglag ang kanyang kamera. Dito na tinapos ni Dennis ang kanyang investigasyon at agad na siyang umalis sa abandonadong bahay. Ang tapang niya, no? Ang tapang niya ni Dark Ghost Paranormal. Actually, napapanood ko siya sa kasi Team Morsov ba yun? Silang dalawa yung Russian Ghost Hunter na gustong gusto ko panoorin. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Dennis ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito sa Russia. Isa nga kayang demonyo o entity ang ilang ulit na nakuha ng kanyang kamera. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang TikTok user na si Alex ay nagbahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account na kung saan ay pinapakita niya ang di umano'y mga kababalaghan na nararanasan nila sa kanilang bahay na di umano'y haunted. At narito nga ang ilan sa kanyang mga nakuhanan. À bientôt pour un nouveau concert. Il avait des petits magnets perdus de la carte de France, il connaît tout. Il est juste fan de cordon bleu, et ça lui sert énormément. Putain. L'un ou deux là. Il est pas moi. Familiar to. Napanood ko to kay... Saan ko ba napanood to? Kay Nook's Top 5 ata. Pero familiar to. Napanood ko na to. Pero panoorin natin. Tingnan natin dito.
Uy. Katakot yun ah. Ilang ulit na nakuhanan ni Alex sa mga kakaibang tunog at kusang paggalaw ng mga bagay sa loob ng kanilang bahay. Kagaya ng teddy bear na ito na mapapansin natin sa video na gumagalaw, pero nang silipin na niya ang likuran ng kortina ay wala naman siyang nakitang kahit ano na posibleng nagpagalaw dito. At isang gabi habang siya ay pauwi sa kanilang tahanan, Uy. Yan ang nakakatakot. Lalo na kung nasa labas ka ng bahay, pauwi ka. Kumbaga, tawag dito, mapapaisip ka kung tutuloy ka bang pumasok pa sa bahay niyo o sa kapitbahay niyo na lang ikaw tumira muna. habang si Alex ay nasa tapat ng kanilang bahay, napansin niya mula sa bintanang ito ang isang itim na figura na animoy isang tao na bigla na lang ding naglaho. Bagamat marami ang naniniwala sa mga bidyong ito ni Alex, ay marami din ang nagsasabi na peke ang mga bidyong ito.
Pero nanindigan si Alex na ang mga bidyong ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, Paano magiging peke yun? Unang-una yung sa teddy bear. Paano mapapagalaw yun ng ganun? Sige nga, niwala nga tali ang nakita dun eh. Di ba? Tapos saan pa ba? Yung piano. O, yung mga paghulog dun sa cabinet. O, paano mangyaring peke yun? Di ba? nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di umano ito sa livestream ng dalawang Mexican ghost hunter na sinubukang mag-imbestiga sa isang sementeryo na kung saan ay madalas di umanong maririnig na may babaeng umiiyak tuwing gabi. Na sa hinala ng mga residenteng malapit dito ay ang maalamat na multo na sila Lerona. At sa kalagitnaan nga ng livestream ng dalawang ghost hunter na ito ay meron silang nakuhana na gumulantang sa kanilang mga livestream viewers. Oye, ¿escuchas? Si hay alguien aquí, respóndanos. Mira, ¿qué es eso? Ayun nga oh. Ito oh. Ito guys oh, tignan nyo. No tiene pies, está flotando. No tiene pies, está flotando. No tiene pies, mírate cómo flotó. Era como una mujer que tenía algo gris. Buenas. Sí, mírate que no tenía pies. Hola. Buenas noches. Buenas. No hay nadie, se estaba elevando, pues. No se golpea allá en la chile. Pasando la vida, amigos. Nakita nila sa bahaging ito ang animo isang babae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan na sa kanilang palagay ay posible di umanong ang maalamat na multo na sila Lerona. Baka bumili lang yun ng suka. Hindi naman talaga multo. Kayo talaga o tinatakot yung mga sarili nyo eh. Sinubukan pa nilang sundan kung saan ito nagtungo pero wala na ito roon at hindi na ito muli pang nagpakita sa kanila. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan nila sa bisyong ito? Sila Lerona na nga kaya ang nagpakita sa kanilang livestream? Kayo na ang bakalang umusga. At dito na nagtatapos ang ating video. Yun. Natapos na ang ating panonood. Salamat sa pagsama. Subscribe kayo dito kay Sir Crips. Napakaganda ng mga video nito. Saka syempre, subscribe kayo sa aking channel na Master Renz. At i-click nyo na rin i-click nyo na rin ang bell button para lagi tayong magkasama sa panonood. Okay, thank you so much po. Ingat po kayo palagi.